For today's video ay papakita ko po sa inyo ang mga exercise para makatulong magpagaan ng paa at para na rin mapatibay ang balanse ng nakaupo. Ayan. So bago ko po ipakita yan, ay tayo po muna ay mag-like at subscribe at inyo ring i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So samahan nyo ako hanggang sa huli. Banyak maligo kung mag-umpisa sa kanya disability. Number 1 po. Ayan. So, ganito po ang gagawin natin. Ito po ang tinamaan sa akin ng stroke. Ito po ang nakalabas ang binti. Siya po ay lumiit eh. Hanggang ngayon, maliit pa din siya. Matagal po pa kasi siyang mabawi eh. Yung mga affected para sa atin, lumiliit. Kaya dapat ina-exercise talaga para malagyan ulit siya ng muscle at may activate. So, ganito po ang una natin gagawin para sa paa. Ayan. So, ito po ang tinamaan sa akin ng stroke. So, hawak po tayo dito sa edge. Tapos, lalagay po dito. Tagilid po yan. Ganyan. Tapos, sa kabila. Ayan. Ganyan din. Nakatagilid din. Paulit-ulit yan. Ayan. Tutulong yan makapagpagaan ng paa. Ayan. So, gawin natin. Bilangan natin. Pwede natin gawin siya ng 10 repetition. Kung nahihirapan pa, ay kahit 5. Ayan, parang ganito po. Ayan. 1. Tapos dito. 2. 3. 4. And 5. Ayan, ganyan po. Ito po ang hawak sa edge. Ngayon, kung nahirapan pa siya at medyo mabigat pa siya, ay pwede pong tulungan ng ating kamay. Ayan. Para ganyan po siya. Ayan. Tapos dito, buhat din. Tapos buhat. Ayan. Ganyan po. Pagka hindi pa siya, nahihirapan pa siyang iangat. Ang sunod po ay didiretso natin ang ating affected na paa. Para ganito po, angat, ayan, tapos diretso. Tapos angat, tapak. Angat, diretso. Angat, ayan. Tutulong po ito na magpagaan. Ayan, so pwede po natin gawin yun ng 10 repetition din. Kung medyo mabigat pa, ay kahit 5 o pababa. Basta magawa natin ang ganong steps. Okay, gawin natin. 1. 2. 3. 4. And 5. Ayan, ganun po. Tutulong po yan magpagaan. Tsaka makakatulong din yan pag naglalakad tayo ay yung ma-event natin siya habang naglalakad. At ma-exercise din ang ankle niya. Kasi nakakanayangat siya ng ganyan eh. At ang pinakahuli na pinakita ko rin sa inyo ito dati, ayan, kung mahina pa ang kamay, ayan, bubuhatin po ito. Iangat po siyang ganyan. Tapos sa alpasan po, pipigilin po ang pagbaba. Ayan, ganyan. Ganun po. Ayan. Pag sa bago-bago talaga mabigat yan. Pero yan po makakatulong magpagaan kasi dito po ang tinitira niyan sa hita. Ayan, angat na ganyan tapos pipigilin. Ayan, kung nagagamit nyo naman na inyong kamay at malakas na, pwedeng dalawang kamay. Ayan.
tigil. Gawin din natin yan kahit 5 repetition. Ayan, at malaki may tutulong yan sa paggaan ng paa. Yun pong mga pinakita kong exercise sa paa ay talagang makakatulong din yan sa mapatibay ang balanse. Yung pagka tumatagilid na ganyan, yung binubuhat ng paa, ay tumutulong yan mapatibay ang balanse. At hindi lang yan, talagang tumutulong din siya mapagaan ang paa. At saka pagka yung maglalakad ka, ay makakatulong siya para may-bend natin ang tuhod sa paglakad. Hindi yun lagi siyang nakadiretso. So, isama rin po natin yan sa ating daily routine. Gawin natin yan. Kapag kakatapos ng exercise sa kamay, ay gawin natin yan sa paa. At malaki talaga ang may tutulong yan. Ito po mga ginagawa kong video o content ay talagang base sa aking experience na talagang nagpapatotoo na talagang nakatulong sa akin at sa katunayan nga ay nakabalik din ako sa hanap buhay at nakapaghanap buhay pa ako ng iba. Yung importante kasi kahit hindi siya 100% ay yung nakakasabay ka sa normal na pamumuhay. Ayan po ang aking binabahagi sa inyo para kayo po ay magkaganyan din. Kahit na hindi man siya 100%, sa 85% ay kayo ay makarecover, ay makakabalik na kayo sa hanap buhay. Oo. At ang inyong kamay ay maigalaw nyo na rin ang talagang sa kapakipakinabang na bagay ay magagamit ninyo. Basta gawin nyo lamang ng gawin dahil yung mga ginagawa ko ay talagang iyan, ay talagang nakatulong sa akin at hindi lang sa akin. At marami rin akong talagang nasubaybayan at natulungan din na talaga naman sila ay talagang nakabalik din sa hanap buhay. At nakakasabay na sila sa normal na pamumuhay. Bagamat hindi na siya talaga may babalik ng 100%, at least normal na ang iyong takbo ng iyong pamumuhay. Kung kahit hindi ka ganong kalakas. Pero tandaan nyo, hindi lang basta sa exercise tayo nakaka-recover. Ako, paano ba ginawa ko noon? Nagpursige ako. Talagang kailangan masipag ka at matyaga ka rin maghintay. Kasama yan sa pag-exercise. At hindi lang yan. Kailangan talagang determinado kang gumaling. Yung meron ka motivation, naniniwala ka sa iyong sariling kakayahan, at laging positibo ang iniisip. Malaki ang may tutulong niyan. At unang-una ay yung matanggap mo kung ano nangyari sa iyo at saka yung mga nawala sa iyo. Kagaya niyang hanap buhay mo, profesyon, talent, at higit sa lahat ay ang mga kabarkada, kaibigan. Totoo naman talagang nawala rin yan Pero yan ay babalik din sa iyo sa ibang may mga iba kang makakilala, may mga ibang trabaho makahahanap kapag ikaw ay nakabangon. Kapag ka natanggap mo na nangyari sa iyo at yung panatag na loob mo, yung wala ka ng inggit, wala kang galit sa dibdib, yung talagang puro positibo ang iniisip mo, ay talagang dyan mag-uumpisa ang pagbilis din ng iyong progress ng pag-recover. Kailangan kasi ikaw ay tinutulungan mo rin ang iyong sarili. At pati yung laging positibo talaga, power of mind talaga, yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kasi nga, pagka nanaig sa iyo, yung mga negatibong pag-iisip, dyan papasok yung inggit at galit sa dibdib. Lagi mong iniisip ang mga nangyari sa iyo, talagang hindi mo matanggap. Kailangan matanggap mo yan Kailangan malabanan mo yan Nalalabanan naman Kasi dapat laging positibo talaga ang iyong iniisip. Yung negative na naiinggit ka sa kalimitan, yung may nakikita ka na na-stroke din, pero mabilis siyang nakarecover. Ayan, dyan papasok ngayon yung mawawalan ka ng pag-asa. Bakit siya kabilis ng kanyang progress ng paggaling, samantalang ako'y mabagal, parang ako'y napag-iwanan kay stroke, kailangan talaga mas mag-focus ka na lamang sa iyong sarili. Ayan, at gawin mo yung mga sinabi ko, kailangan positibo. Alisin mo lang talaga yung inggit at saka galit. Yung papanatag ang loob mo dyan, yung matanggap mo kung ano nangyari sa iyo. Ayan, so tutulungan tayo ng Diyos, tutulungan tayo. Siya naman lahat may plano niyan May plano ng Diyos para sa iyo. Tulungan mo rin ang iyong sarili. At huwag kang mawawala ng pag-asa dahil halimbawa ko lamang iyong sarili ko at hindi lamang ako at marami pang iba na natulungan tayo na talagang nakabangon talaga
at nakasabay sa normal na pamumuhay. Sana ganun din ang gawin mo. Kailangan kapit lamang, huwag kang bibitaw. Wala naman binibigay ang itaas na pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Marami ka nang naging pagsubok noon hindi mo napapansin. Nalampasan mo Naipanalo mo ang laban, di ba? So ito, panalo din natin ito. Mananalo tayo, may pag-asa pa, buhay pa tayo. So yun po ang aking masasabi sa ating mga ka-stroke. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. At gawin nyo ang mga exercise na pinakita ko at talaga namang makakatulong yan. At talagang yan base sa aking experience at hindi lang sa akin at kundi sa mga karamihan sa mga kapitbahay ko ay talagang natulungan ko din. Kasi nga, nag-research ako kung bakit nagkakaganito, bakit mabagal, kung ano talaga ang mga tamang step para gumaan siya. Pinag-aralan ko po yon. So, yun po ay makakatulong. Talagang base po sa aking experience. At ako'y nakabalik ako sa hanap buhay. Nagkaroon din ako ng bagong hanap buhay, bagong kaibigan. At na meron akong napapaglibangan. Ngayon, talagang napakahalaga rin yung may mapaglibangan ka. Pero bago mangyari yon ay kailangan mo munang lumaban. Kailangan matanggap mo lahat-lahat. Yung panatag talaga ang loob mo. Ayan. So, may awa ang Diyos talaga. God is good. Talagang hindi mo nga napapansin sa araw-araw na tumatakbo ang panahon natin, umiikot ang mundo natin, mapapansin mo, pinagbabago din, di ba? Basta ang importante dyan ay yung iginagalaw siya ng iginagalaw, ang affected parts natin. So, ganun po ang aking masasabi at sana ay gawin nyo rin at gusto ko rin mangyari sa ating lahat ang kahit kaunti, kahit 85% ay yung makasabay ka sa normal na pamumuhay. So, yun po ang masasabi at God bless you po sa inyo lahat. At I love you all. Yan. So, ingat po tayong lahat at lagi natin tatandaan. Tayo po lahat itanim natin sa ating isip at saka sa ating dibdib na tayong lahat gagaling, lalakas, at titikas. Ayan. So, maraming salamat and I love you all.